Buhay ko'y nasa iyo, matitiis mo ba ako? Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nitong kanta ay yung Sorry Na Pwede Ba by Brown Man Revival. So itong kanta na to is reggae version, no? So reggae version tong ituturo natin ngayon. So dito pala sa reggae pattern is magiging dalawang klase, okay? Magiging dalawang klase yung reggae pattern natin, okay? So yung reggae pattern na una is ganito lang. Bass na isasama nyo yung string, ayan. Tapos strum down, top, strum down ulit. Okay? Pag may open close parenthesis yung chords, isang beses nyo lang gagawin. Isang beses nyo lang gagawin yan, yung reggae pattern. Okay? Pag may open close parenthesis yung chords, isang beses lang. Okay? So halimbawa, may open close parenthesis yung chords, ganito yung mangyayari sa kanya. Dadahan-dahanin ko lang, bass, strum down, top, strum down, lilipat na. Okay? Pag may open close parenthesis yung chords, no? Lilipat agad. Pero pag wala, dalawang beses nyo gagawin. Okay? Dalawang beses. So example, walang open close parenthesis yung chords. So ganito mangyayari sa kanya. Bass, down, top, down, isa pa. Lilipat na. Okay? Pag walang open close parenthesis yung chords, ganun yung mangyayaring strumming reggae sa kanya. No? So, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito mga ka-idol, no? So, kung mapapansin nyo dyan, may open close parenthesis na kaagad yung kanyang mga chords, no? So, yung chords dyan is E minor. So, yung E minor na gagamitin natin is dito. Ayan. So, dito siya sa 7th fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7th fret nakabar. Dito naman sa 8 ay 2nd string. Sa 9 naman ay 4th, tsaka 3rd string lang. Ayan. E minor na may open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng A na may open close parenthesis din. So yung A sa 5th fret siya nakabar. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, sa 5th fret nakabar. Dito naman sa 6 ay 3rd string. Okay, 3rd string. Sa 7th fret ay 4th string tsaka 5th string. Okay. Ayan. A. Tapos pupunta kayo ng D. So yung D sa 5th fret pa rin siya nakabar. Dito naman sa 7 ay 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay, so ganito ako mag-iipit kasi. Ayan, D. So nakadepende sa inyo kung ganito kayo. So kung saan lang kayo mas komportable, no? Ayan, D. Yung E minor, tapos A, tapos D, 2 times yung gagawin. Okay, 2 times yung gagawin. So, yung E minor tsaka A may open close parenthesis yan, ha? Baka makalimutan nyo. Pagkatapos nyan, babalik kayo ng E minor na may open close parenthesis na ulit. A na may open close parenthesis ulit. Tapos pupunta kayo ng F sharp minor na may open close parenthesis din. So, yung F sharp minor, yung normal lang sa 2nd fret na kabar, sa 2nd fret. Sa 4th ay 4th string tsaka 5th string lang. Ayan. F sharp minor na may open close parenthesis. B minor na may open close parenthesis din. So yung B minor sa 2nd fret pa rin siya nakabar. Dito naman sa 3rd ay 2nd string. Sa 4th, 4th string tsaka 3rd string. Okay, B minor na may open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng E. So yung E, nandito siya sa 7th fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret nakabar. Dito naman sa kanyang 9 ay 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay? Ayan yung E. Okay, E. Tapos, yung E, walang open close parenthesis yan mga kaidol. Yung E, walang open close parenthesis. Tapos, babalik kayo ng A na walang open close parenthesis. Okay? So, yung lahat, okay? Yung lahat ng chords na yan, 2 times nyo silang gagawin. Okay? 2 beses nyong gagawin yung lahat ng chords na yan. Pero kakantahan natin to, yung unang pasada lang kasi baka makapiright tayo, no? So, ganito naman siya kapag kinantahan. Di ko nais na magkalayo tayo, magselos ka at nilayuan mo ako. Buhay nga naman, tunay bang ganyan? Bumalik ka naman. Tapos ulitin nyo pa ulit kasi 2 beses nyo ulitin yung lahat ng chords na yan. Okay? Doon naman kayo babalik sa part na kahit na ano pa ang iyong gusto,
So, babalik kayo sa part na yon. Okay? Kasi 2 times yung ulitin yung lahat ng chords na yan. So, hindi lang natin kakantahan yon, baka makapiright pa tayo, no? So, dito na lang kagad tayo sa part ng chorus. Doon sa part na buhay ko'y sa iyo. So, yon. So, doon na lang tayo kagad, no? So, proceed naman tayo doon sa kanyang chorus. So, yung chorus dito mga ka-idol, kung mapapansin nyo, no? Lahat sila nasa loob na ng open close parenthesis. Okay? So may isang D na walang open close parenthesis. So isa lang, no? So yung chords diyan is G. So yung G sa 3rd fret, 1 2 3. Ayan sa 3rd fret. Ayan nakabar. Dito naman sa kanyang 4th ay 3rd string. Sa 5th ay 4th string tsaka 5th string. Okay? Ayan yung kanyang G. Okay, nasa loob ng open close parenthesis. Tapos A. So, tinuro na natin yung isa-isa, no? Kaya hindi na natin ituturo. A, F sharp minor, B minor, E minor, tapos A, tapos C. So, yung C sa 3rd fret nakabar. Dito naman sa 5th ay 2nd string, 3rd tsaka 4th. Ayan. C, tapos D. Okay, D. Ayan, so may mga open close parenthesis yan lahat mga ka-idol ha. Pagkatapos ng D, babalik lang kayo ng G, A, F sharp minor, B minor, tapos E minor, tapos A, tapos D na walang open close parenthesis. Okay, dito na sa D yung sinasabi kong walang open close parenthesis. Okay, so sasampulan ko yung kanyang chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So ganito naman siya kapag tinugtugan na. Buhay ko'y nasa iyo, matitiis ba ako? Oh baby, wag sanang magtampo. Sorry, pwede ba? Tapos, instrumental. Papasok yung instrumental. Instrumental niya is G. May open close parenthesis. A, nasa loob rin. B minor, nasa loob rin. F sharp minor pala. F sharp minor, nasa loob. B minor, nasa loob. E minor, nasa loob. A, nasa loob. Tapos C, wala. Walang open close parenthesis na C. Walang open close parenthesis na D. Okay, yan yung kanyang instrumental. So, pag natapos kayo ng instrumental, babalik lang ulit kayo dun sa kanyang mga verse. Okay? So, ayun lang naman. Sana naintindihan nyo itong tutorial natin now. At good luck sa bago nyong matututunan.